Anong gagawin ko? Hindi pwedeng mamatay si tatay. Taysui! Taysui! Nanay, ang taysui ay may kakaibang bisa. Dalian niyo, ilabas niyo ang taysui. Bilisan niyo, kung hindi ko pa ipapakain kay tatay. Mahuli na tayo. Umalis ka diyan. Kuya, Gongping, kailangan mong magising. Gongping, gumalaw ang daliri niya. anak, Nabuhay ang patay. Gongping, anak. Ayos ka na. Ang galing. Si Fubao ang nagligtas sa akin. tama. Kung ganun, siya nga talaga, ang munting bituin ng swerte ng pamilya natin. Mula ngayon, doble ang pagmamahal ko sa kanya. Ang galing, may tatay at nanay na ako. Tatay, nanay, si Fubao, sisiguraduhin niyang magiging maganda ang buhay ninyo. Nanay, ngayon, lahat ng gastusin ng pamilya natin ay galing sa isang pondo. Ngayon, si At Sang Chulian, gusto pa niyang alagaan ang pabigat na yan. Kaya kami ni Kuya Zhao Gongkai. Malulugi kami, di ba? Gusto ko siyang alagaan. Kaya gagawa ako ng paraan. Ang pamilya namin, hindi magbabago ang ibibigay sa pondo. Ang pera para sa bata, ako ang maghahanap. Hindi sa nanghihimasok ako, ha? Yang hawak mo, hindi lang yan pabigat. Malas pa yan. Dahil sa kanya, hindi na ako magkakaanak. Kasungalingan. Nagdesisyon na ako. Ang batang ito, simula ngayon, ay ipapaampon sa pamilya ni Panganay. Nanay, bakit naman? Tumahimik ka. Kung hindi ka sang-ayon, maghiwalay na tayo ng tirahan. Ako at ang pamilya ni Panganay ang magsasama. Kami ang magtutulungan sa pagpapalaki. Sa dugong Zhao. Ang maliit na to, parang kuting. Kailangan kong gumawa ng paan. Kumuha ng masustansyang pagkain para lumakas ang katawan niya. Malaking problema nga yan. Ma, lalabas ako para makinig. Anong ingay yan? Hugasan mo yung patatas. Nay, bilisan mo. May malaking problema. Ano yan? Nay, alam mo ba kung anong nangyari? Paglabas ko, ang kuneho, tahimik na nakaupo dito. At yang mano, nangingitlog na mag-isa. Ay, naku. Ito ay tunay na biyaya mula sa langit. Ang batang ito, tiyak na magiging isang batang may swerte. Pabigat lang yan. Anong swerte ang mayroon siya? Masamang balita sa pamilya Zhao. Ang Gongping mo, nangangaso sa bundok. Nakagat ng ahas na may lason. Malapit na siyang mamatay. Ha, Gongping, Kuya, Gongping, Gongping. Nay, Gongping, anak ko. Huwag mo namang takutin si nanay. Gumising ka na. Gongping, Gongping, gumising ka na. Doktor, tulungan niyo po siya agad. Hindi na. Ang ahas na kumagat sa kanya. Napakalason. Ang lason ay kumalat na sa buong katawan niya. Kung dadalhin pa sa bayan, 3 oras ang biyahe. Baka huli na ang lahat. Doktor, nakikiusap ako sa inyo. Mag-isip kayo ng ibang paraan. Iligtas niyo si Gongping. Iligtas niyo po siya. Wala na siyang hininga. Kayo, mas mabuti pang ihanda niyo na ang libing niya. Nanay. Nanay. sabi ko na nga ba, malas siya. Akaampon pa lang. Pero pinatay na niya si kuya. Anong gagawin ko? Hindi pwedeng mamatay si tatay. Taysui! Taysui! Nanay, ang taysui ay may kakaibang bisa. Dalian niyo, ilabas niyo ang taysui. Bilisan niyo, kung hindi ko pa ipapakain kay tatay. Mahuli na tayo. Umalis ka diyan. Kuya. Gongping, kailangan mong magising. Gongping, gumalaw ang daliri niya. Anak. Nabuhay ang patay. Gongping, Anak. Ayos ka na. Ang galing. Paano nangyari yan? Stable ang pulso. Nawala lahat ng lason. Gongping,
Ayos na siya. Ang galing. Gongping. Si Fubao ang nagligtas sa'yo. Fubao. Nababaliw na ba si At? Ang pabigat na yan, makakapagligtas ng tao. Sa tingin ko, si Ed, sinasadya lang kaming kalabanin. Ibig mong sabihin, si Fubao ang nagligtas sa akin. Tama. Kung ganun, siya nga talaga, ang munting bituin ng swerte ng pamilya natin. Mula ngayon, doble ang pagmamahal ko sa kanya. Ang galing! May tatay at nanay na ako. Tatay, nanay, si Fubao, sisiguraduhin niyan. Magiging maganda ang buhay ninyo. Inay, tingnan nyo. Ang bait ni Chansey, di ba? Sa tingin ko, sa hinaharap, mas magiging matagumpay siya kaysa sa ibang pabigat. Kung siya ay isang pabigat, hayaan na lang. Hindi tulad ng Fubao namin. Ang Fibao namin ay ang pinakamamahal ng buong pamilya. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ed, anong ibig mong sabihin? Minumura mo ba ako? Son Pandi, tumahimik ka na. Kahapon, noong nangyari ang insidente sa kuya mo, ang dami mong sinabing masama. Hindi pa kita nasisingil doon. Pero kahapon, ang sinabi ko ay totoo. Pagkatapos mong kumain, pumunta ka na sa pabrika ng tela para magtrabaho. Huwag mong kalimutan, ang trabahong yan ay nahanapan ng ate mo para sa'yo. CJ, pupunta ko. Saka, hindi naman ako nagbayad para sa trabahong yan. Ay, inay, huwag kang pumunta. Ang masamang babay ay isang traidor. Gusto kanyang ipahamak. Aling grupo ang nasunog? Sabi nila ang pangalawang grupo. Galit na galit ngayon ang manager. Ate, kung malaman nila na ako ang nagsimula ng apoy. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Sino ang gumawa nito? Lumabas kayo at umamin. Bakit hindi pa kayo umamin? Ikaw. Ikaw yan. Ikaw nga. Hindi ako. Hindi ako. Ikaw yan, sigurado. Manager, hindi rin ako. Aba. Walang umaamin. Ngayon, magsumbungan kayo. Kung sino ang makapagturo sa tunay na salaryo, siya ang gagawing group leader. Group leader, dagdag na sweldo ng ilang piso kada buwan. Manager, alam ko kung sino ang arsonist. Sino? Si Jiang Xilian. Magsumbong ka. Kailangan mo rin ng ebidensya. Hindi pwedeng basta. Salita lang. Mga kababalaghan. Paano ako maniniwala? Tanghali noon. Lahat ng iba ay kumakain. Ako lang as si Jiang Xilian. Ang nandun, nakita ko talaga siyang sinipa ang isang bagay. Pero hindi ko alam na yun pala ang sanhi ng sunog. Kasalanan ko rin na hindi ko agad nasalba ang pagalugi ng pabrika. Ikaw, anong oras ka lumabas ng workshop? Alas 2:30. Kitang-kita ko. Alas 2:30. Wala ako sa workshop. Ed, alam kong ayaw mong umamin. Ayoko rin namang isumbong ka. Pero, mali ay mali. Zhang Chulian, may saksi at ebidensya. May mukha ka pa talagang magkaila. Kasi, may saksi ako. Mga aw. Si kasamang Zhang Xiulian ay may malaking ambag sa pag-apula ng sunog. Simula ngayon, siya ay itataas bilang team leader. May gantimpala na 200 piso. Manager, ito, anong nangyayari? Mga aw. Dahil sa pulong ni Zhang Xiulian, ang workshop ng ikalawang grupo ay nakabawi ng daan-daang libong pagkalugi. Ang mga balat pala natin ay walang nangyari. Napakagaling. 200 pisong cash. Ako at si Gongkai sa isang buwan. Hindi pa kumikita ng 3 piso. Siya, si Jiang Xilian. Bakit siya? Nga,
Manager, kailangan nyo kaming pakinggan. Manager, kahit hinahangaan nyo ang aking hipag, hindi nyo naman siya pwedeng paboran ng ganyan. Napakalinaw. Ano? Kinukwestiyon mo ba ang sinasabi kong kasinungalingan? At tinutulungan ko pa siyang gamitin ang posisyon niya para sa sariling kapakanan. Paano ko kayo kukwestiyonin? Kung sinasabi nyo na wala siyang ginawa, di wala siyang ginawa. Ay, hipag. Inggit ako sa'yo. Masamang babae, sinasadya mong sirain ang reputasyon ng aking ina. Nakakagalit. Nanay, bagbugin mo siya. Ha? Alam ba ito ng kuya mo? Hindi mahalaga. Pero ngayon, ako ang magtuturo sa'yo para sa kuya mo. Bakit mo ako sinasaktan? Wala naman akong sinabing mali. Bakit? Dahil sa ilang salita mo, sinisira mo ang reputasyon ko. Kahit sampalin pa kita ng ilang beses, nararapat lang sa'yo yan. Wala kang sinabi. Sa ilang salita mo, binaluktot mo ang katotohanan. Sa bawat salita mo, sinasabi mong may mali siya kami ni kasamang Xiao Zhang. May hindi tamang relasyon. Sinasabi mong kinakanlong ko si kasamang Zhang Siulian. Hindi ka pa ba dapat saktan? Dumating ang asawa ng direktor ng pabrika. Kung hindi lang kami magkasama ni Xiao Zhang, kaninang tanghali, halos maniwala na ako sa mga kasinungalingan mo. Amy, Kaninang tanghali, magkasama kaming mag-asawa, habang kumakain. Dinala ni Xiao Zhang ang kanyang anak. dahan-dahan lang kumain. Baka mabulunan ka. Ang talino talaga ni nanay. Diretso pala siya, sa opisina ng manager. Hindi na matatakot sa masamang babae. Kasama Zhang. May kailangan ka ba? Manager, Ginang, mayroon akong ilang malit na mungkahi para sa pabrika. Sige, sabihin mo lang. Tingnan niyo po. Ito po ang ilan sa mga mungkahi ko. Hindi ko lang po alam kung makakatulong. Sa mga nakaraang taon, habang mabilis na umuunlad, ang industriya ng balat, nahaharap din ito sa ilang mga problemang kailangan lutasin. Pag-update ng kagamitan, paggamit ng advanced na makinarya, upang mapabuti ang katumpakan ng pagproseso. Bakit hindi ko alam ang paraang ito? Xiao Zhang, henyo ka talaga. Haha. Ilang simpleng idea lang po. Sana po, makapag-ambag ako sa pabrika. Halika, ingnan mo, mayroon pa sa likod. Xiao Zhang, paano ka nagkaroon ng ganoong karaming bagong ideya? Napakagaling talaga. Ay, isa lang naman akong babaeng taga na yon. Nakapag-aral lang ako ng ilang taon. Kaya may mga idea na bigla na lang sumusulpot sa isip ko. Alas 2:30 na. Nakita ko sa Kiankun Mirror. Nasa oras na ito magsisimula ang sunog. Siguro nagugutom na ang bata. Naku. Ang kuta naman ng batang ito. Huwag mong hayaang magutom ang bata. Bumalik ka agad sa pabrika ng tela at hanapan mo na makakain ang bata. Ginang, Director, mayroon pa akong isang konkretong mungkahi at plano sa pabrika ng tela. Gusto niyo bang tingnan? Tara, ara. Tingnan natin agad. Tara. Si Xiao Zhang ngayon ay kasama naming mag-asawa. Sa buong oras, kung hindi lang sa hindi inaasahang pagkakataon, na napunta kami sa pabrika ng tela. Hindi pa namin malalaman na nasusunog ito. Ang taong ito na gumagawa ng gulo. Ano ba ang masamang intensyon niya? Ako, wala akong alam. Wala kang alam. Pero hayagan mo pang siniraan at pinahiya si kasamang Zhang. Ikaw mismo ang nagsabi. Ang huling umalis ay ikaw as si kasamang Zhang. Ngayon, si kasamang Zhang ay napatunayan ng inosente. Ang nagsunog ay ikaw. Hindi ako. Baka ibang tao rin. Lahat kami ay may alibi. Sino pa ang gusto mong pagbintangan? Sa tingin ko, siya ang nagsunog. Kanina lang, siya ang nagnanakaw pero siya pa ang sumisigaw ng magnanakaw. Manager, dalhin niyo siya sa presinto. Tulungan mo ako. Nagkamali ako. Pakiusap, sabihin mo sa manager na palayain ako. Palayain ka. Kanina, nang pagbintangan mo ako. Naisip mo bang palayain ako? Ang gumagawang masama ay dapat makatanggap ng masamang kapalaran. Dalhin siya. Ikaw na, Pilay. Sinasadya mong hindi ako tulungan. Sasabihin ko kay nanay. Sasabihin ko sa buong pamilya. Ikaw ang may kasalanan. Sajay, hihintayin kita. Nanay! Gayon ang unang araw ng klase ni Fubao. Nakuha niya ang perpektong score sa pagsusulit. Ay naku,
Hindi na naman tumama. Ano naman kung nakakuha siya ng perpektong score? Pabiga pa rin siya. Masamang tao. Ay naku, aking Chancy. Ayos ka lang ba? Zhaofu, ikaw na maliit na salbe. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Naapihin ang kapatid mo. Hindi ka ba naniniwala na ipapalo kita sa tiyuhin mo? Hanggang mamatay ka. Gayon, nag-alala ka na. Ipag, hindi ba sinabi mo, na away bata lang yan? Huwag makialam ang mga matatanda, di ba? Mula ngayon, sa tuwing makikita-kita, papaluin kita. Ikaw na maliit na pabigat. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ng nanay mo? Sasabihin ko sa iyo, ang nanay mo ay pilay. Alam mo ba ang pilay? Naku, mahirap pa nga maglakad. Apos sasabihin pa na tatakbo. Nyenyenye. Anak ng pilay. Pilay din yan paglaki. Ikaw ang pilay. Gagaling ang nanay ko. Mananalo siya sa takbuhan, sigurado yan. Nakakainis naman. Hahanapan kong paraan para gumaling si nanay. Ano ba alam mo? Kaya mo bang tanggapin? Kaya ba ng nanay mo? Tanggap ko yan. Saji, laban. Si Julian, huwag kang magpili. Manang, isda lang naman yan. Baka huwag na lang tayo. Naisip ko na yan ng Meigi. Kung naniniwala si Fubao na mananalo ako, mananalo talaga ako. Magkikita tayo sa may pasukan ng nayon mamayang hapon. Tara, alis na tayo. Sige, hintayin ko na lang kung paano mo ako tatalunin. Ay nako, narinig ko ang panganay na manugang ni Giying at ang bunso niyang manugang. Magtatakbuhan sa may nayon. Sino ang mauna sa tuktok ng bundok? Ang panganay na manugang ni Giying. Pilay naman yan, di ba? Ang pilay at ang normal na tao. Magkatakbuhan. Kaya ba niyang manalo? Hindi ba sabi ni Zhang Xulian, lalaban siya sa akin sa oras na to? Bakit wala pa rin siya? Baka naman kasi siya mismo. Alam niyang pilay siya. Kaya takot siyang lumabas kasi alam niyang talo siya. Hindi ganyan ang ugali ni Zhang Xulian. Kung may pangako siya, tutuparin niya yan. Nay, pero ang dami nating tao. Naghihintay na dito ng kalahating oras. Pupunta ba talaga si Zhang Xulian? Malapit nang magdilim. Hindi naman maganda na naghihintay lang tayo dito. Kung ako ang tatanungin, huwag na tayong maghintay. Uwi na lang tayo. Sa tingin ko, alam niya, napilay siya, at hindi siya mananalo. Kaya takot siyang lumabas. Sino ang nagsabing takot ako? Narito ako ngayon. At talo ko pa rin kayo ng patas. Julian, gumaling na ba ang paa mo? Son Pandi, narito ako. Handa ka pa bang lumaban? Ignan mo ang bagal ng lakad niya. Baka naman nagpapanggap lang siya na gumaling na, para lang takutin ako. Sige, lumaban tayo. Mas mahina pa ba ako, kaysa sa isang lumpo? Saj. Kung gayon, simulang gayon. Tatakbuhin natin ang paligid ng burol na ito. Kung sino ang unang makabalik, siya ang panalo. Naku, tumakbo talaga si Julian. Mas mabilis pa siya kay Pandi. Nga, nagpapanggap lang ba siyang pilay dati? Yehey! Nanalo ang nanay ko. Ete, gumaling na ba talaga ang binti mo? Naunahan mo pa si Pandi sa takbo. Son Pandi, anong gayon? Hindi mo pa rin ako maunahan. Ako na pilay ang binti. Impossible. Hindi lang pilay ang binti mo. Nabalian ka pa. Ang pagkabali ng binti ko, wala akong sinabihan. Paano mo nalaman? Julian, nabalian ka pa kaninang hapon. Kaninang tanghali, habang nagpapakain ako ng damo sa baboy, biglang bumagsak ang tumpok ng kahoy at natamaan ang binti ko. Mabiti na lang, niligtas ako ni Fubao gamit ang halamang gamot. Hindi. Hindi ako makakilos. Parang nabalian ako. Nanay, ang gamot na ito ay makakapagdugtong ng boto. Ilalagay ko para sa'yo. Hindi mo inakala, no? Sa kasamaang palad, naging suwerte pa ako. Ang pilay kong binti Deti. Magaling ng gayon. Sinong nakakaalam kung gaano katagal? Magiging maayos ang binti mo, ha? Baka mamaya, pilay ka na ulit, Matagal na kitang tinitis. Nanay. Kailangan mo akong ipagtanggol, nanay.
Tingnan mo, sa harap ng maraming tao. Bigla na lang akong sinaktan ni Ed. Ayoko nang mabuhay. Dapat lang sa'yo, ang binti ng ete mo. Sa wakas ay gumaling na, tapos isusumpa mo pa siya. At saka, aano nasaktan ang binti ng ate mo. Kaninang hapon, akala mo ba hindi ko alam? Si Julian, ang paggaling ng binti mo, ay isang malaking kagalakan. Tamang-tama, sa loob ng 2 araw, karawan ni Fubao natin. Maghanda tayo ng piging, at tawagin natin lahat ng kamag-anak at kaibigan. Magsaya tayo ng husto. Susundin ka ni nanay. Bunso. Bakit? AMM? Ako si Pandi. Mababa ang sahod naming 2. At si Chansey, palaki na rin ng palaki. Nanay, pwede po ba? Bigyan niyo po ako ng pera? Magkano ba? Kailangan ko. Sabihin ko muna sa 2 mong kapatid. Kung talagang nahihirapan ka, tiyak na, tutulungan ka nila. Hindi naman marami. 500 lang sapat na. 500. Nababaliw ka ba? Ang lahat ng ipon ng pamilya natin, hindi aabot sa ganoon kalaki. Paano namin malalaman kung mayroon ka? O niloloko mo lang kami? Kasi ngayon, sa pagtanggap ng regalo, nakatanggap tayo ng halos 200. Iyon ay pera na buong pamilya natin. Kung ibibigay sa inyo ang pera, paano naman ang iba? Kakain na lang ng hangin. Nanay, palagi mo namang kinakampihan. Ang pamilya ni na kuya at pangalawang kuya. Kahit mamatay ka, hindi mo pa rin ibibigay ang pera sa aming ikatlong pamilya, di ba? Pero ayos lang. Ang gusto ko, kukunin ko mismo. Anong balak mong gawin? Gongkay, hahayaan mo lang ba ang asawa mo na ganyanin ang nanay mo? Nanay, ikaw ang nagpapahirap sa amin. Bilisan mo, hanapin ang pera. Huwag kang maingay. Nanay, Gongkay, anong gagawin natin? May tao. nanay, Nanay, kung ipapatawag mo ang mga tao, huwag kang magtaka kung maging masama ako sa'yo. nanay, maayos na ba ang pakiramdam mo? Gongsheng, siguro nagpapahinga si nanay. Babalik na lang tayo mamaya. Tara na. Umalis na sila. Gongkay, ikaw. Ganyan mo ba tratuhin ang sarili mong ina? Tao ka pa ba? Ina, ano bang ginawa ko sa'yo? Humihingi lang naman ako ng pera. Ha? Kasi, binigay mo na lahat ng pera sa panganay, di ba? Ang ina ninyo ay isang biyuda. Mula pagkabata. Ginugol ko ang lahat ng aking lakas para palakihin kayong 3 magkakapatid. Kailanman, malinis ang aking konsensya, wala akong pinagsisisihan. Ganyan pala ang iniisip mo. Ano kung nadismaya ako? Sa totoo lang, matagal ko nang ayaw sa'yo. Biyuda ka, malas mo yan. Kung matalino ka lang sana, naghanap ka na lang ng mayaman na asawa. E di sana hindi kami naghihirap ng ganito. Ikaw, Mas mabuti pa, mamatay ka na lang. Matanda ka na rin naman, hindi rin naman kita alagaan. Ina, apos na. Wala nang hininga. Tumawag ng doktor. Dali. Hindi pwedeng umalis ang asawa ko. Son Pandi. Si nanay ko yan. Pero kung hahanapin mo sila ngayon, lahat ng ginawa natin, hindi ba't mabubunyag lahat?
Nanay, nagkulang ang anak mo. Sa susunod na buhay, alagaan kita ng maayos. Fubao, alis na si Lola. Maging mabait ka palagi at alagaan mo ang sarili mo. Fubao. Fubao, anong nangyari sa'yo, Fubao? May nangyari kay Lola. Nanay. Nanay, gumising ka. Nanay. Pamilya ng pangatlo, anong nangyayari dito? Nanay, gumising ka. Nanay, hindi ba't sinabi mo? Gusto mo pang makita si Fubao na lumaki? Nanay. Nanay, maayos ka pa kaninang umaga. Ito, anong nangyari ngayon? Ang buhay ay puno ng pagsubok. Nanay, ito ay panandaliang pagaling lang. Nanay, anong nangyari kay nanay? Anong nangyari kay nanay? Nanay. Nanay. Nanay, Kuya Wakeng, pakiusap po. Huwag niyo po sanang kunin ang lola ko. Ang buhay at kamatayan ay nakatakda na. Hindi maaring guluhin ang siklo ng buhay. Ang buhay ni Wang Yiying sa mundong ito ay tapos na. Wala ring silbi kahit magmakaawa ka sa akin. Kuya Wakeng, pakiusap po. Kung meliligtas ko ang lola ko, lahat ay gagawin ko. Tungkol dito, mayroon pa ngang kaunting pag-asa. Pero, kailangan mong magbayad ng katumbas na halaga. Anuman ang halaga, handa akong magbayad. Sa loob ng 900 at 79 na taon, nag-ensayo ka sa Lotus Pond ng Bodhisattva. 1 taon na lang, makakamit mo na ang iyong pagiging immortal. Kung para kay Wang Yiying, kailangan mong isuko ang lahat ng iyong kapangyarihan. Magiging isang ordinaryong tao na walang kapangyarihan. Makakalimutan mo ang nakaraan at kasalukuyan. Kung ganoon, gusto mo pa rin ba siyang iligtas? Isusuko ang lahat ng kapangyarihan. Isusuko ang lahat. Pinapayuhan kitang sumuko na lang. Para sa isang mortal na hindi mo pa kilala ng matagal, ilang taon pa lang, hindi ito sulit. Kuya Wakeng, salamat po, pero nakapagdesisyon na ako. Kuya Wakeng, salamat po, pero nakapagdesisyon na ako. Mabuti at nakapag-isip ka na. Sa hinaharap, malaki ang iyong magiging landas sa pagiging immortal. Hindi mo kailangan. Isuko ang lahat para sa kanya. Handa akong isuko ang lahat ng aking kapangyarihan at alala para iligtas si Lola. Anong sabi mo? Ayaw mo bang maging immortal? Mahalaga ang pagiging immortal at mahalaga rin si Bodhisattva. Pero si Lola, ako lang ang apo niya na makapagliligtas sa kanya. Bukod pa rito, madalas ding sabihin ni Bodhisattva, ang pagliligtas ng isang buhay ay mas dakila kaysa pagtatayong 7 pagoda. Sa murang edad, mayroon ka ng pagiging makadiyos. Kung gayon, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Lola, gumising ka na po. Kuya, hindi mo ba mapipigilan ang salot na yan? Kamatay lang ni nanay. Nagsasayaw-sayaw na siya rito. Wala ba siyang konsensya? Magigising din po agad si Lola. Kuya, mas mabuti pa sigurong ilabas niyo na si Fubao. Bata pa lang siya. Siguro wala siyang alam diyan. Huwag na siyang makialam. Nga. Ang importante ngayon, hatiin na natin ang mana ni nanay. Hatiin na natin. Para makapagpahinga na siya ng payapa. nanay, Tubig. Bigyan niyo ako ng tubig. Nanay. Nanay. Tulungan niyong itayo si nanay. Nanay. Mga anak na walang utang na loob. Zhao Gongkai, Sun Pandi. Saan kayo pupunta? Zhao Gongkai, Sun Pandi. Saan ka pupunta? Yung dalawang yan.
Humingi ng pera sa akin. Nagpabagal ng loob ko. Bunso. Ikaw kalagaang. Nagsalita lang ako ng konti para magalit siya. Sino bang mag-aakala na ganito kalaki ang galit niya? Hala, kuya. Sa ginawa mo ngayon, sa nanay, mula ngayon, ako si Zhao Gongping. Wala akong kapatid na katulad mo. Wala na kung wala. Ayoko rin naman ng kapatid na katulad mo. Kuya, Tama na. Ang pamilya Zhao natin, mula ngayon, maghihiwalay na. Simula ngayon, si Zhao Gongkai, buhay man o patay, wala nang kinalaman sa akin, si Wang Ying. Kung hiwalay, hiwalay. Ngayon ko nasasabihin sa inyo, hindi pa natin alam kung sino sa atin ang mas magiging maayos ang buhay. Kayong lahat. Huwag na huwag kayong lalapit sa amin ni Gongkai. Pangatlo, humingi ka ng tawad kay nanay, hayaan mo siyang umalis. Kung lalabas siya sa pintong ito ngayon, mula ngayon, utol na ang lahat. Ang koneksyon niya sa atin. Nanay, Bakit ba ako nag-aanak ng ganyang pabiga? Lola, huwag kang umiyak, nandito pa si Fubao. Si Fubao ay laging sasamahan. Si Lola, at magiging masunurin kay Lola. Si Fubao. tama ang sinabi ni Fubao. Lola, at nandito rin si Fubao. Ang sitwasyon ng produksyon sa nayon ay napakaganda. Kaya naman, ang tatlong sobrang baboy sa nayon. Tingnan natin kung sino sa inyo ang gustong mag-alaga. Kung maayos ninyong alagaan, ibibigay ninyo sa nayon ang 200 kilong karne. Ang matitira ay sa inyo na. Sig. Mukhang, lahat kayo ay interesado sa pag-aalaga ng baboy. Pero, nakita ninyo naman ang mga baboy, 3 lang sila. Gawin na lang natin ang dating paraan. Magbunutan. Kung sino ang makabunot, siya ang mag-alaga ng baboy. Okay. Sej. Pumila tayo ayon sa pagkakasunod-sunod. Ito ang baboy numero 1. Kailangan kong bigyang diin na. Ang baboy numero 1 na ito ay isang inahing baboy kung maayos ninyong alagaan. Sa katapusan ng taon o sa susunod na taon, maaring manganak ito na maraming bi. Hahaha. Kapitan, ano pa ang hinihintay natin? Bilisan na ang pagbunot ng swerte. Sige, huwag magmadali, halika. Naihanda ko na ang mga bunutan, halika na. Ang batang babae na yan, puro malas. Bumabunot ng swerte, dala-dala pa ang ganyan. Abiget, hindi ba kayo naatakot na mamaya? Kahit balahibo ng baboy, wala kayong mabunot. Hindi ba kayo naatakot na mamaya? Kahit balahibo ng baboy, wala kayong mabunot. Simula nang, dumating si Fubao sa bahay namin. Ang buhay namin ay, lalong gumanda. Kung malas ang pag-usapan, mas malas pa ang pamilya ninyo, kaysa sa amin. Ang pamilya ninyong gayon, ang reputasyon ninyo sa baryo ay, baho na. Ano ang reputasyon? Era ang pinakamahalaga. Sasabihin ko sa inyo, nitong kalahating taon, tinuruan ni Chansey ang tatay niya magnegosyo, at kumita na sila ng malaki. Sino pa ang magsasabing si Chansey? Ay hindi swerte sa pamilya namin. Ako ang bubunot ngayon. Para makita nila. Ang galing ko. Naniniwala si nanay na bibigyan mo si nanay. Ang malaking karangalan. Nanay, ako rin ang bubunot. Ang mga bata, dapat ikumpara sa mga bata. Magaling, Fubao. Magaling, Fubao. Kahit hindi ka man makabunot, ikaw pa rin ang munting bituin ng swerte ng pamilya natin. 2 baboy na lang ang natitira. Wala pa akong nabuno. Nakabunot ako. Ay, ang galing. Tingnan mo, ay. Ang number 3 na maliit na lalaking baboy, medyo payat nga lang. Pero kung alagaan ng maayos, may matitira pa rin sa susunod na taon. Sabi ko na nga ba, ang Chansey namin ay isang munting bituin ng swerte. Ngayon, aminin mo na siguro na ang pabigat ninyong yan ay hindi kasing galing ng Chansey namin, di ba? Bakit ka ba nagmamadali? Hindi pa nakakabunot ang Fubao namin. Emye, isang baboy na lang ang natitira. Mahigit 10 bunutan pa ang natitira. Hindi ako naniniwala na ang malas na yan ay magkakaroon ng ganoong swerte. Fubao, tayo na. Dali. Tingnan ko. Nakabunot si Fubao. Fubao,
Ikaw talaga ang munting bituin ng swerte ng pamilya natin. Tingnan ko. Wow! Ang baboy number 1. Sa lahat ng baboy, ang baboy number 1 ang pinakamaganda. At saka, inahin pa. Kung mapalaki ng maayos, sa susunod na taon, maraming hahaha, Fubao. Ang swerte mo talaga. Sa tingin ko, si Fubao talaga ang maliit na bituin ng swerte ng pamilya natin. Sabi ko na nga ba, ang pinakamagandang baboy ay nakuha ng Fubao namin. Mas magaling ang anak ko kaysa sa anak mo. Nagkataon lang yan. Saka, maaga pa para sabihin mong, swerte si Fubao. Kung kaya mong makuha yung baboy na yan, iba pa rin kung mapalaki mo yan. Pag-uwi mo, Anong pinagsasabi mo? Kasama Son, ang baryo natin ay isang mapayapa at mapagmahal na komunidad. Kung patuloy kang magmumura sa mga residente ng baryo, huwag kang magtaka kung kanselahin ko ang resulta ng panalo mo. Inay, palalakihin natin ang big. Nang mataba, di ba? Simulang ngayon, si Fubao ang mag-alaga sa big na yan. Palalakihin natin siya, nang mataba at malusog. Inay, sa susunod, dagawan kita na maraming karn para kainin. Okay ba? Opo. Sage, umuwi na tayo, Fubao. Dalhin mo ang baboy. Tara. Fubao, pakainin na natin ang baboy. Gongping, ang baboy natin mukhang mamamatay na. Gongping, tingnan mo. Ang hina-hina. Hindi pwede. Kailangan kong tawagin ang veterinaryo sa silangan ng baryo para tingnan. Kung hindi, baka pagdating ng umaga, wala na ang baboy na yan. Hindi ito pwede. Kailangan pa nating magbigay ng karn sa baryo sa katapusan ng taon. Kung mamatay yan, tapos na tayo. Dito ka lang at bantayan mo. Pupunta ako ngayon para tawagin siya. Munting baboy. Gumising ka na, munting baboy. Ay, Gongping, nagmamadali ka. Anong nangyari? Ang baboy namin. Hindi ko alam kung anong sakit ang biglang nakuha. Ngayon ay malapit ng mamatay. Kailangan kong dalhin agad si Master Huang. Tingnan natin. Sage. sa tingin ko, yang baboy nyo, ay minamalas ng maliit na salot na yan. Minamalas. Sinabi ko na nga kanina, ahit na swerte kayong nabunot yang baboy na yan, hindi pa rin sigurado kung mabubuhay nyo yan. Kung magpapatuloy ka sa kasinungalingan mo, huwag kang magtaka kung magalit ako sa'yo. Ang mga baboy ng iba, maayos naman. Sa inyo lang ang nagkasakit. Hindi kaya swine flu yan? Nakakahawa ang swine flu. Tama nga si Pandi. Si Fubao talaga ay isang maliit na malas. Kung hindi, sa dami ng baboy, bakit sa kanila pa ang nagkasakit? Huwag na kayong mag-away. Ano ba talaga ang nangyari? Titignan ko para malaman. Maestro Huang, ara na. Sa paunang pagsusuri sa baboy, nagtae ito at nanghina. May pinakain ka ba rito? Na hindi tama? Wala naman po. Ang mga damong ito, ako mismo ang umakyat sa bundok para ipitas. Wala talagang problema. Ang galing naman nito. Ano na lang kaya ang gagawin? Ako nga, hindi na ako nangangahas na pakainin. Ito ng kahit ano. Lolo Juan, tingnan niyo po itong damo. May problema po ba ito? Ito ay jujuteng. Kilala rin bilang zuyangyang. Kapag kinain ito ng baboy, magtatay sila. Bakit nyo naman hinayaan na? Mahahalo ang damong ito doon? Paano naman nangyari yan? Mula pagkabata ko, nag-ani na ako ng damo para sa baboy. Hindi dapat magkaroon ng problema. Julian, alam ko na kung ano ang nangyari. Maestro Huang, kailangan ko pahin ang tulong nyo. Ang sitwasyon ng pamilya namin ngayon, huwag nyo po sanang ipagsabi sa iba. Mukhang may naiinggit sa inyo. Kung hindi dahil sa katalinuhan at pagiging maingat ni Fubao, baka nabiktima na kayo. Si Fubao, siya ang aming maliit na bituin ng swerte. Tungkol naman sa sadyang naglagay ng jujuteng sa baboy namin. Bukas, huhulihin natin siya sa akto. Ay, Jillian, buhay pa ba ang baboy mo? Ay, wala naman sigurong swine flu, di ba? Hindi ito salot ng baboy. Hindi ito salot ng baboy, ha? Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Sabi ni Master Huang, kumain lang daw ito ng kung ano-ano. At nagtar. Pero salamat kay Ginoong Huang. Nabigyan na niya ito ng gamot. Gayon, medyo maayos na ito. Sa tingin ko, kailangan pa itong alagaan ng ilang araw. Ay, buti na lang at walang nangyari sa baboy. Kagabi, talagang kinabahan kami. Kung nawala ang baboy nyo,
Pagdating ng katapusan ng taon, kailangan pa nating mag-ambagan para bayaran ang utang sa nayon. Nga. Kaya nga sa mga araw na ito, talagang alagaan ko ito ng mabuti. Pero sabi ni Ginoong Huang, huwag daw itong pakainin. Ang kung ano-anong pagkain. Kung hindi na raw ito may liligtas sa susunod. Ngayon, may Master Huang ka. Sa susunod, hindi ka na ganoon kaswerte. Kumain ka. Pagkatapos mong kainin ito, hindi ako naniniwalang mabubuhay ka pa. Magnanakaw. Gusto mo pang tumakas? Hipag, ipaliwanag mo nga. Bakit hating gabi na, may dala kang isang bungkos ng zuyang yan, pumasok sa kulungan ng baboy namin. Are, huwag ka nang tumakbo. Lahat ng tao dito, nakita na ang mukha mo. Hindi inakala ni Pandi na isa kang masamang babae ang buong nayon namin sa isang taon. Hindi kumikita ng pera na katumbas ng isang baboy. Gusto mo pa itong patayin, ha? Si Gongping pa ang kuya mo. Paano mo nagawa yan? Ang taong may masamang puso na tulad nito, dapat paalisin sa nayon namin. Kasi hindi ko gusto si Jiang Xilian. Ginawa ko to para makaganti sa kanya. Kaya ko to ginawa. Hindi ko rin alam na magiging ganito kalala ang resulta. Gayon, hindi mo ako gusto. Kaya gusto mong saktan ang baboy namin. Kung bikas, hindi mo gusto ang sinumang kapitbahay. Gusto mong saktan ang buong nayon, ganun ba? Dalhin siya sa presinto. Huwag niyo akong dalhin sa presinto. Nagmamakaawa ako sa inyo. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Bakit naman, kung hindi ka namin bibigyan ng leksyon ngayon? Sa susunod, isipin mo pa rin ba na madali kaming apihin? Kuya, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi na ako pwedeng madala sa presinto. Kandi, si Gongkai, tiyak na makikipagdiborsyo sa akin. Pwede rin namang ayusin ng pribado. Pero depende yan sa kung gaano karaming sinseridad ang ipapakita mo para mapakalma ang galit ni na tatay at nanay. Ako, ito lang ang meron ako. Mga kababayan, malaking tulong ang ginawa ninyo ngayon sa paghuli sa magnanakaw para sa aming pamilya na iwasan ang pagkalugi. Huwag ninyo sanang pandirihan ang perang ito. Zhao Gongping, huwag ka nang mahiya. Magtiwala ka lang. Kung may kailangan ka, lapitan mo lang ako. Si Zhao Gongping talaga, napakabuti at matuwid. Hindi ko alam kung bakit. Magkapatid sa isang ina. Pero ang laki ng pagkakaiba. Bakit ka pa nandiyan? Gusto mo ba talagang kaladkain kita? Sa presinto, Ang aming munting fubao, malaking tulong na naman sa tatay at nanay. Nakatulong na naman na malaki sa tatay at nanay. Yuan Kui sa taong ito. Nakatulong na naman sa tatay at nanay na malaking tulong. Mga 7-8 taon na ang anak. Nakatulong na naman ako na malaki kay tatay Gusto at kay kong nanay. bumili Sabihin mo kung isang anong set gusto mong para maging sa pala. buong pamilya. Bagong damit. ang aming munting biyaya, talagang kaakik-aki. Bukas na, dadalhin ka ng tatay sa lungsod. Bagong damit ng buong pamilya, ikaw na ang pumili ha. Ang aming fibao, mukha siyang maliit na diwata. Ayusan ka ni nanay. Nang napakaganda, para lumaki ka ng walang inaalala. Lumaki ng walang inaalala. Lumaki ng walang inaalala. At dito ka na po sa akin. Opo ka po. Hindi na, tatayo na lang ako. May karga ka pang sanggol. Halika na, upo ka na. Ikaw na bata ka, marunong ka pang magpaupo. Sabi pong guro, galangin ang matatanda at mahalin ang bata. Ang bait naman. Upo na po kayo, kasi naman, galing sa puso, ang bata. Fubao, si tatay din, kailangan igalang ang matatanda at mahalin ang bata. Upo ka na. Ang kutang kapatid. Ang cute mo rin. Ang ato na to, sigurado akong kidnapper. Kailangan kong gawan paraan para may ligtas. Ang maliit na kapatid. Bobby, ano ang tinitingnan mo? At ang candy sa bulsang kapatid. Ang sarap. Pwede po bang bigyan niyo akong isa? Ito, para sa'yo. Salamat, Elle. Pakiusap, padaanin niyo po ako. Bababa na ako. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Tatay, mamamatay na ba ako? Anong nangyari, Fubao?
Ayos lang ba ang bata? Kailangan bang dalhin sa ospital? Dalhin niyo siya sa ospital. Ababa na ako. Ale, sumakit ang tiyan ko. Dahil sa candy mo. Hindi pwede. Sasama ka sa amin sa ospital. Kung may mangyari sa tiyan ng anak ko, sino ang mananago? Siya mismo ang humingi sa akin. Hindi ko naman kusang ibinigay. Sa tingin ko, gusto mo lang kaming i-frame. Umalis kayo. Bababa na ako. Sa panahong ito, may nagpapanggap pa rin na may sakit ang sariling anak para manggulo. Nandito kami. Hindi ka namin hahayaang magtagumpay. Totoo, ang batang babae mismo, ang humingi ng candy. Anong kinalaman ng Etna yan? Tama. Malinaw na gusto niyo lang. Ako ngapihin. Bababa ako ngayon. At tupunta sa presinto. Para humingi ng hustisya. Huwag niyo siyang hayaang bumaba. Manong driver, isara mo agad ang pinto. Siya yung human trafficker. Ang pasaway na batang ito, nag-uusap lang ng walang kwenta. Inaniniwalaan niyo ba na anak ko to? Kung hindi kayo maniniwala, dadalhin ko kayo sa presinto para ireklamo kayo. Hoy, bata. Nag-iimbento ka lang ba yan? Manong driver, huwag niyo siyang paniwalaan. Sa sarili niyang damit, may mga patk pa naman. Tignan niyo yung babi sa yakap niya. Sa leg niya may gintong kwentas at pulseras. Ang suspicious naman nito. Binili yan ng biyenan ko para sa apo niya. Hindi ba pwede? Aborito ng biyenan ko ang panganay na apo. Pero ngayon, ang gulo na naman nito. Tulog pa rin ang bab. Anong paliwanag mo diyan? Hulihin niyo ang human trafficker. Mabilis, baka makatakas siya. Fubaw. Grabe naman. Ano ba tong mga to? Sa mga kwento lang. Ang mga mayayaman may sasakyan. Sa buhay ko pa lang, ilan lang ang nakita kong bisikleta. Ngayon, 2 sasakyan na ang nakita ko. Hindi kaya panaginip lang to. Sino kaya tong importanteng tao? Bakit pa siya pumunta sa baryo natin? Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Sa baryo ba ninyo, mayroon bang nagngangalangsaw? Noong isang araw kasi, niligtas niya ang apo ko sa boss. Nagkatanong na ako, sa presinto, dito raw siya sa baryo ninyo. Kaya naman, espesyal akong pumunta rito ngayon. Para personal siyang pasalamatan. Ito ang munting regalo ng aming amo. Para pasalamatan ang aming tagapagligtas. 10 set ng dekalidad na pampalakas. At 200,000 cash. 200,000. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganoong karaming pera. Huwag ka nang magsalita. Ang kita ng pamilya ko sa isang taon, hindi pa umaabot ng 1,000. Tatay, nanay. Si Fubao ang nagligtas sa tao. Hindi natin pwedeng hayaang mapunta ang mga magagandang bagay na yan. Sa pamilya nila. Tama ka. Hindi sila karapat-dapat sa mga yan. Ang daming tao. Hayaan na lang natin. Asawa ko, 200,000 yan. Tayo, habang buhay, hindi na mag-alala sa pagkain at inumin. Matandang Ginoo. Ako po ang nagligtas sa inyong apo. Ginoong Zhao, tama po ba? Ay tama. Naku, Kayo ang aming tagapagligtas, kung hindi dahil sa inyo. Hindi ko na talaga makikita ang aking munting apo. matandang Ginoo. Tungkulin po ng bawat isa ang tumulong sa kapwa. Kahit na sabihin natin ganoon, hindi pa rin dapat kalimutan ang pagtanaw ng utang na loob. Sa totoo lang po, ako po ay isang negosyante. Kagagaling ko lang po sa ibang bansa. Agapagligtas, kung sakaling gusto ninyong magnegosyo sa hinaharap. Siguradong hanapin niyo ako. Ang galing naman. Gusto ko rin sanang magsimula na maliit na negosyo. Siya ba ang inyong anak? Siya nga. Ay, ang bait naman. Narinig ko sa hepe ng presinto na ang batang ito ay sapat na matalino at matapang. Kaya niya nakita ang kahinaan ng kidnapper. Tama ba? Tama. Ako nga yon. Paano nakita ng bata na may kakaiba sa kidnapper? Lolo, sa totoo lang, wala naman akong napansing kakaiba. Puro kutob lang. Naalala mo ba ang suot at ayos ng apo ko kung may detalye ba? Paano ko naman yan maalala? Noon, abala ako sa pagliligtas. Hindi ko na naalala. Siyempre, hindi niya alam ang detalye. Dahil ang nagligtas sa apo mo ay ang anak ko. Ang anak ko. Siyempre, hindi niya alam ang detalye. Dahil ang nagligtas sa apo mo ay ang anak ko. Nangyari ang insidente bandang alas 5 ng hapon. Ako at ang anak ko ay nasa bus pauwi. Nakita namin ang apo mo na walang malay, buhat ng isang babae. Sa lig niya ay may nakasabit na Jed Budha.
ang babae ay kahina-hinala ang kilos. At sa pananamit niya, hindi tugma sa apo mo. Doon namin nalaman. Tama, ama. Ang mga taga-presinto ay ganoon din ang sinabi sa'yo. Mukhang ikaw talaga ang nagligtas sa akin. Zhao Gongkai, pati ba naman sa ganitong bagay, gusto mo pang agawin ang kredito? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ako naman talaga ang nagligtas. Kung ganoon, bakit hindi kayo sumama sa akin sa presinto? Sabi ng head. Nakita niya ang aking tagapagligtas. Kami, sige, handa kami kahit kailan. Sa tingin ko, ngayon, masyado akong naging mabait sa inyo. Hindi niyo pa pala alam ang ugali ko. Ang huling nagsinungaling sa harap ko. Ngayon, wala na siyang pamilya. Ginu. Ano? Kayo na po ang bahala, huwag niyo na po kaming pansinin. Kami po ay naligaw ng landas. Paumanhin po. Agapagligtas. Ang batang babaeng ito, mukhang napakatalino niya. Pero sabi ni Ginoong Zhao, siya raw ang nagligtas sa apo ko. Hindi ba't parang, sobra naman yata ang sinasabi niya. Mukha siyang, hindi naman siya gaanong matanda sa apo ko. Sa totoo lang, ang lahat ng papuri ay sa anak ko talaga. Siya ang unang nakapansin sa trafficker at sa kakaibang kilos ng apo nyo. At nagunwari siyang sumasakit ang tiyan niya, kaya niya napigilan ang trafficker na bumaba ng boss. Kung hindi, pagkababa pa lang ng boss ng mga kidnapper, kapag nasundo na sila, mahirap na silang hanapin. Minamaliit ka pala ni Lolo. Ang hippie ng presinto ang nagsabi sa akin, buti na lang daw at nakatagpo sila ng mabuting tao. Kung hindi, pagkababa pa lang ng boss, hindi na nila mahahanap ang mga kidnapper at ang kanilang kinaroroonan. Salamat sa Diyos. Nakatagpo kami ng mabubuting tao tulad ninyo. Ibig sabihin din po, mabuting tao si Lolo. Kaya ka po pinagpalang Diyos. Ang talino mo kalagang, bata ka. Sabihin mo kay Lolo, ilang taon ka na? Lolo, Fuba po ang pangalan ko. 5 taong gulang na po ako. Fubao. Ang pagtawag mo sa akin ng Lolo, alagang natunaw ang puso ko. Sabihin mo kay Lolo, gusto mo ba maging apo sa puhod ni Lolo? Gusto rin po ni Fubao si Lolo. Pero apo na po ako ni Lola. Kung magiging apo po ako ni Lolo, malulungkot po si Lola. Hahaha. Ang batang ito, sobrang gusto ko sa kanya. May 200,000 talaga si Gongkai. Nakita ko mismo. Bakit mo pa binabanggit yan? Ang sama ng timing mo naman. Gongkai, may naisip na akong paan. Mababawi natin yung 200,000. Anong paraan? Nakalimutan mo na ba? Yung batang malas na nagligtas. Ako ang nagpanganak sa kanya. Tama nga. Bakit ko di naisip yan? Kunin natin siya. Zhao Gongping, Zhang Xiulian, kung kayo naman ang may lakas ng loob na agawin ang bata, bakit takot kayong magbukas ng pinto? Ibalik nyo ang anak kong babae. Ibalik nyo ang bata. Pandi, anong nangyayari? Inagaw ni Zhao Gongping si Chancy. Hindi si Chancy ang kinuha nila. Si Fubao yun. Nga. Fubao, hindi ba sa kanila na si Fubao? Anong kinalaman nyo diyan? Buksan nyo ang pinto. Buksan nyo. Ibalik nyo ang anak ko. Nanay, anong ginagawa mo? Mga walang hiya. Kay Julian na si Fubao. Anong kalokohan yan? Nanay. Alam kong kinakampihan mo si kuya. Pero, hindi mo rin naman pwedeng magbulag-bulagan at magsinungaling. Si Fubao. Malinaw na si Son Pandi ang nagdala sa kanya sa loob ng 9 na buwan. Siya ang aming tunay na anak. Sobrang-sobra ka na. Zhao Gongping, Zhang Xiulian. Ibalik nyo ang anak ko. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nanganak sa bata tapos hindi mo inalagaan. Gayon naman, gusto mong kunin siya ng walang dahilan. Wala namang ganyang bagay sa mundo. Hindi ba noon dahil sa hirap ng buhay, kaya namin kayo pinakiusapan na alagaan siya para sa amin. Gayon na medyo, gumaan na ang buhay namin. Gusto kong kunin ang sarili kong anak. Hindi ba, Wed? Sabi mo wala kang pera para alagaan si Fubao. Pero paano mo na alagaan si Chancy? Alam namin na inalagaan nyo si Fubao sa loob ng maraming taon at gumastos kayo ng pera. Babayaran namin kayo sa pagod nyo. Bibigyan namin kayo ng 100 piso. Hayaan nyo lang kaming kunin si Fubao. Ibalik nyo na siya. Ikaw na maliit na kid. Paano nagkaroon ng mga taong walang hiya na tulad nyo sa mundo? Gusto nyo ba talagang pilitin akong sabihin sa harap ng lahat ang mga kahihiyan nyo noon? Ganoon ba? Nanay, sabihin mo. Awagin mo si Fubao. Sabihin mo sa harap niya. Hindi ako naniniwala na hindi niya nagugustuhin
ang sarili niyang ina. Nanay, kung malalaman ni Fubao na ayaw siya ng tunay niyang mga magulang, noon, iyak na malulungkot siya. Wala pa akong nakitang. Ganito kawalang hiya. Hindi kayo maglalakas loob, di ba? Kung hindi kayo maglalakas loob, ibalik niyo sa akin ang bata. Mga kababayan, tingnan nyo to, ha? Sa mundong ito, sino ang may lakas loob na mang-agaw ng bata ng dilat ang mata? Pabrika ng tela ng Estado BLG, isa. Kung hindi nyo ibabalik, sa akin si Fubao. Upo ako rito at hindi aalis. Sa madaling salita, gusto niyo lang kunin ang perang nakuha ni Fubao sa pagliligtas ng buhay. Hindi Si Fubao ay aming tunay na anak. Anong pera-pera? Si Fubao ang nagligtas sa buhay ng mayamang negosyante. Kapag nasa kamay na namin si Fubao, hindi ba't makakakuha kami ng kahit anong halaga? Gaano kaaming pera? Mga walang hiya kayo, di ba? Ngayon, papatayin ko kayo. Lola! Fubao. Lola! Inay! Gusto ni Fubao na umuwi kasama ang tunay niyang ina. Fubao, bakit ka lumabas? Ang mga bagay na ito, hindi dapat pakinggan ng mga bata. Fubao, huwag kang mag-alala. Nandito ang lola mo. Walang sinuman ang makakakuha sa iyo. Lola! Inay! Manalik ka sa akin. Kung hindi mahalaga ang pera, ang 200,000 ay mapupunta sa kasalukuyan kong mga magulang. Uwi si Fubao kasama kayo. Ang 200,000 na iyon ay makakabili ng ilang bahay. Sa syudad, paano na ngayon? Kailangan nating suyuin ang cute na batang ito. Mas malaki pa sa 200,000 ang makukuha natin sa hinaharap. Baka nga mapilitan pa natin sila na ibalik ang perang yan. Sige na. Mas mahalaga si Fubao kaysa sa pera. Siyempre. Fubao, anak, umuwi ka na sa tunay mong nanay, ha? Sige po, sasama ako sa inyo. Magiging mabait po ba kayo sa akin? Fubao, syempre naman, ikaw ang tunay na anak ni tatay at nanay. Paano naman magiging masama si tatay sa'yo? Kasing bait po ba ang kasalukuyan kong tatay at nanay? Ay, mas hihigit pa doon. Sa bahay, anak, lahat ng gusto mo, ikaw ang unahin. Ano mang gusto mo, bibilhin ni tatay para sa'yo, ha? Fubao. Kung ganon, sasama na po ako sa inyo. Julian, huwag kang mag-alala. Matalinong bata si Fubao natin. May dahilan kung bakit niya ginagawa yan. Fubao, kung saktan ka nila, sabihin mo lang kay tatay. Susunduin ka ni tatay. Huwag kang mag-alala. Ang taong may swerte, hindi yan papasok sa bahay na walang swerte. Si Fubao, babalik din pagkatapos ng 2 araw. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon. Nakunin siya pabalik. Tara na. Fubao, Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob silang saktan si Fubao, kukunin ko agad si Fubao pabalik. kasi ayokong mawala si Fubao. Natatakot ako. Baka saktan siya ni Son Pandi. Kahit gaano pa siya katalino. 5 taong gulang pa lang siya. Ganito na lang. Anak, maghanap ka ng magbabantay sa kanila. Inay, Julian, huwag kayong mag-alala. Kung maglakas loob silang kahit kaunti lang, nasaktan si Fubao, agawin natin siya. Kailangan nating agawin si Fubao pabalik. Ako rin. Pupunta ako sa bahay nila 3 beses sa isang araw. Tingnan natin kung maglakas loob siyang saktan si Fubao sa ilalim ng aking mga mata. Tingnan nyo kung sino ang dumating. Tatay, nanay, paano nyo nagawa na ibigay siya? Dinala na siya dito. Ayoko sa kanya. Bahay ko to. Sabi ni nanay, ako ang pinakamamahal niyang munting sanggol. Kaya dito na ako titira. Ayoko. Hindi ba sinabi nyo? Ako lang ang mahal nyo. Palalayasin ko siya. Ayaw sa akin ni kuya. Babalik na lang ako sa tunay kong mga magulang. Fubao. Chansey. Kapatid mo siya. Ngayon, pamilya na tayo. Maging mabait ka sa kapatid mo simula ngayon. Narinig mo? Ha? 6 na, anak. Chansey, anak, ikaw lang ang mahal namin. Di ba? Bawat sentimong kikitain natin, mula sa kanya, para kay Chansey lang yan. Kaya ngayon, maging mabait ka lang. Tiisin mo lang. Tatay, nanay, dito ako matutulog. Kuwarto ko to.
Gusto ko lang itong kwartong ito. Kuwarto yan ni kuya. Dadalhin ka ni nanay sa ibang kwarto. Okay lang ba? Gusto ko lang talaga itong kwartong ito. Si Kuya lang ang gusto ninyo. Hindi niyo ako gusto. Gusto ko itong kwartong ito. Chansey, Zhao Gongkai, hindi tayo nag-uwi ng anak na babae. Di ba? Nag-uwi tayo ng isang ninuno. sino ba naman ang mag-akala na si Chansey ay hindi magkakasundo sa kanya? Kailangan pa rin nating kumita ng pera mula sa kanya. Magtiis na lang tayo. Fubao, mabait ba kami ni tatay sa'yo? Halika, Fubao. Medyo okay naman, pero mas mabait sa akin. Ang dati kong nanay at tatay. Halika, halika, halika. Kumain pa, Fubao. Fubao, pwede mo ba kaming kulungan? Ni tatay sa isang maliit na bagay. Anong bagay? Fubao, di ba niligtas mo ang isang bata? Sa bus nung nakaraang araw? Apos, tatay, gusto kong tawagan mo ang lolo ng kapatid mo. Patawagan mo siya, kontakin mo siya, at humingi ng pera. Kasi si tatay, nitong mga nakaraang araw, nagnegosyo, pero naubusan ng pera. Kapag kumita na si tatay, makakabili na siya para kay Fubao. Ang maliliit na damit, maliliit na cake. Gusto mo ba, Fubao? Hindi po puwet. Tinuruan kaming guro namin. Nasa paglipas ng panahon, makikita ang tunay na puso. Mabait lang po sa akin sina tatay at nanay ng isang araw. Pero sa nakaraang 6 na taon, hindi niyo po ako kinuha. Ay naku, wala kaming magawa noon, nak. Sa susunod, sigurado kaming magiging mabait kami sa'yo. Psych po. Kaya ba ni na tatay at nanay napatunayan sa akin? Sa paglipas ng panahon, Patunayan sa paglipas ng panahon. Gaano katagal naman yan? hindi naman po kailangan matagal. Basta po sina tatay at nanay. Maging mabait sa aking 3 taon, okay na po. Hayaan na. Basta po sina tatay at nanay. Maging mabait sa akin kalahating taon. Maniniwala na ako sa inyo. Fubao, huwag kang mag-alala. Mas magiging mabait sa'yo si tatay pagkatapos nito. Halika, Fubao, kumain ka ng gulay. Nanay, gusto ni Fubaong maliit na cake. Pwede mo ba akong bilhan? Ay, ang mahal ng maliit na cake. At kailangan pang pumunta sa bayan para bumili. Niloloko lang talaga ako ni na tatay at nanay. Bibili, si tatay na mismo ang pupunta sa bayan para bilhan ka ngayon. Ako rin. Gusto ko rin ng maliliit na laruan. Chansey, bibilhan ka ni tatay na maliliit na laruan sa bayan. Ha? Fubao, Tatay! halika. Dito ka kay tatay. Tatay! Miss na miss ka ni Fubao. Kuya, anong ginagawa mo rito? Hindi ko hahayaang agawin mo si Fubao. Bakit? Hindi ba ako pwedeng dumalaw kay Fubao? Kung malaman kong hindi mo siya inaalagaan ng maayos, huwag kang magtaka kung kukunin ko siya pabalik. AMEA, binubuli siya. Ngayon, ang buong pamilya namin, pinagsisilbihan siya na parang isang munting ninuno. Alam mo ba? Pupunta ako sa bayan ngayon para bilhan siya ng maliit na keke. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ni Fubao ang sarili niya para hindi siya maboli. Huwag kang maglaro ng matagal. Nasa bahay si tatay, nanay at lola. Naghihintay sa iyo. Hinihintay kang umuwi. Bobo. Sinaktan mo ako. Sasabihin ko kay tatay at nanay. Kahit sabihin mo kina tatay at nanay, wala ring silbi. Ako lang ang gusto nila. Hindi ikaw. Bakit hindi ka nila binibilhan ng laruan? Niloloko ka lang nila. Niloloko ako. Impossible. Hindi kita niloloko. Kung ayaw mong maniwala, hintayin mo. Tingnan natin kung sino ang mas gusto nila mamaya. At kung sino ang bibilhan nilang gamit. Fubao, tingnan mo. Ito ang maliit na keke na binili ni tatay para sa iyo. Mabait si tatay sa iyo, di ba? Tatay, nasaan na yung laruan na binili mo para sa akin? Chansey, 6 na, anak. Nakalimutan ni tatay ngayon. Bibilihan ka ni tatay sa ibang araw, promise. 6 na, makinig ka. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo na lang. Sino ang mas mamahalin nila sa huli? Sino ang bibilhan nilang mga bagay-bagay? Ayaw nyo na nga sa akin. Chansey, Ana, ang gabi na. Kung tatakbo ka sa labas, gusto mo bang mamatay sa takot si nanay? May Fubao na naman kayo. Ayoko na rin sa inyo. Yummy, ayaw ko rin sa'yo. Gongkai, kung ganito ang buhay, kailan kaya matatapos to? Kailan kaya matatapos to? 2 araw pa lang ang lumipas. Pakiramdam ko, kalahati na ng buhay ko ang nawala. Ang cute na yan.
Pumunta lang dito para maningil ng utang. Hindi siya tumitigil kahit isang araw. At lagi pa niyang inaapi ang tsansi natin. Kung hindi lang dahil sa pera. Kanina ko pa siya sinampal. Ayos lang. Magtiis pa tayo ng kaunti. Tatanungin ko uli siya sa makalawa. Hindi ako naniniwalang hindi ko malalaman. Fubao, tingnan mo. Ito, binilhan ka ni tatay na maliit na damit. Ang mahal nito, ha? Gusto mo ba? Gusto ko po. Salamat, tatay. Ay, pwede mo bang tulungan si tatay na kontakin ulit? Ang lolo na yon? Naubos na ang pera ni tatay sa pagbili ng mga gamit mo nitong mga nakaraang araw. Kung hindi mo ulit ko kontakin, ang lolo na yon, wala ng pera si tatay. Paabilhan ka na maliit na damit at maliit na cake. Pero, Walang pero. Basta tulungan mo lang. Si tatay na kontakin ang lolo na yon. Lahat ng gusto mo bibilhin ni tatay. pero hindi niya rin po ako binigyan ng contact information. Sabi niya ang pagbibigay niyan pera sa akin ay sapat na bilang pasasalamat. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi? Ang ganoong kahalagang balita? Hindi mo naman po tinanong, tatay. Ikaw na maliit na kika. Pinaglalaruan mo lang kami nitong mga nakaraang araw. Di ba? Pinaglalaruan mo lang kami nitong mga nakaraang araw. Di ba? Tigilan mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na saktan siya? Aba, Zhang Xiulian. Kayo pala ay nagkakaisa. Paglaruan kami. Ng cute na batang ito, pinakain at pinainom namin siya ng maayos. Pero siya, hindi niya pala alam ang contact details ng mayamang negosyante na yun. Hindi ba't sinabi mo na hindi ka para sa pera, kundi para kay Fubao, ang taong ito? Si Fubao ang aming tunay na anak. Bakit kayo ang kukuha ng pera? Ha? Gusto mo si Fubao? Sige, ibigay mo sa amin ang pera. Ang pabigat na yan, kunin nyo na. Wala namang ganoong kagandang bagay sa mundo. Isang buhay na bata, sasabihin mong gusto mo, kukunin mo, sasabihin mong ayaw mo, iiwan mo. Si tatay araw-araw niya akong binibilhan masasarap na pagkain. Gusto ko pa ring manatili sa bahay nila. Umalis ka. Kung sino ang gusto mong hanapin, hanapin mo. Hindi na kita kayang buhayin. Kung hindi mo ako bubuhayin, pupunta ako sa bayan at magsasampa ng kaso, ay dedemanda kita ng abandonment. Bakit naman? Dati naman, kayo ang nag-alaga kay Fubao. Ngayon, ibalik nyo na lang siya. Di ba? Ibalik. Tapos kapag gusto mo na ulit siyang alagaan, kukunin mo na naman siya ulit. Hindi ako papayag diyan. Sa buong buhay ko, hindi ko na siya kukunin ulit. Umalis ka na. Huwag ka nang magtangkang tumapak sa bahay ko. Pwede rin siyang dalhin. Maliban kung pipirmahan ninyo ang isang kasunduan ng pagtalikod sa karapatan sa pag-alaga. Kung kami ang magpapatuloy sa pag-aalaga, pwede rin. Pirman nyo itong kasunduan. Kung hindi, magpapatuloy ako bilang tiyuhin ni Fubao. Hindi naman masama, di ba? Ay, kuya. AMEA. Hindi ko akalain. Handa ka pala. Gusto nyo yang batang yan? Sige, pumapayag ako. 100,000 piso. Kunin nyo na ang bata. Say. Pero, dapat nakasulat sa kasunduan. Umapayag kayo sa lahat ng yan? Mukhang kulang pa ang sinabi ni Gongkai. Hindi. Dapat bigyan nyo ako ng 200,000 piso para lang makuha nyo si Fubao. Akala mo ba tama kami? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Nagbigay sila ng pasasalamat. Binigyan nila si Fubao ng 200,000 piso. Ako ang nanganak kay Fubao. Ano nang masama kung sa akin mapunta ang 200,000 piso? Baka huwag na lang. Mas gusto ko ang bahay ko ngayon. Halika, umalis ka na. Si Ulian, ara na. Teka. Kuya, 100,000 piso na lang. Kunin nyo na ang 100,000. Ang pabigat na yan, dalhin nyo na. Sa kasunduang ito, si Fubao simulang gayon ay wala nang anumang kinalaman sa inyo. Kung maglakas loob pa kayong guluhin ang buhay namin, hindi ko na kayo palalampasin. Huwag na nating pag-usapan ang pabigat na yan. Kahit kayo, ay ako ring itakwil. Say. Kung ganoon, simula ngayon, putol na ang ugnayan natin. Fubao. Tara na, uwi na tayo sa bahay kasama sina tatay at nanay. Uwi na. Gongkai, ngayon na mayroon na tayong ganito kalaking kera,
Hindi ba't magkakaroon na tayo? Ang magandang buhay. Siyempre naman, sa perang ito, hindi na natin kailangan magtrabaho ng nakayuko sa iba. Saan natin itatago ang perang ito? Ay naku! Ang librong ito. Tianzi, Chansey, halika rito. Huwag kang maglaro ng apoy. Ha? Naglaro ng apoy, umihi sa kama. Dali, dali, ibaba mo yan. Tianzi. Tulungan mo sina tatay at nanay. Bantayan mo itong kwarto. Dito kasi, nakatago ang malaking kayamanan ng pamilya natin. Nga, Chansey, hindi ba gusto mo ng laruan noong nakaraang araw? Di ba? Si tatay at nanay, pupunta ngayon sa bayan. Pabilhan ka ng laruan. Sige ba? Masaya ka ba? Halika, ngityan mo si tatay. Bantayan mo ng maigi ang bahay, ha? Masamang tatay at nanay. Mas mahalaga pa ang kayamanan kaysa sa akin. Susunugin ko ang kayamanan. Tingnan natin kung pagkatapos nito, maglakas loob ba kayong baliwalain ako? Sunog. Sunog. May sunog. May sunog. Dali. Sunog. Huwag na, huwag na. Puro usok sa loob. Ang kama at aparador, nasunog na. Nasunog din ba ang kwarto ko? Ha? Wala na, wala na. Bakit wala na? Sino? Sino ang sumunog sa bahay ko? Sino? Sino? Yung batang yon, naglaro ng apoy. Kaya nangyari yan. Ikaw na maliit na kid ka. Bakit ba naisipan ko? Ampunin ka. Ikaw na pabigat ka. Sabi niyo ako lang ang mamahalin niyo. Niloko niyo ako. Dapat lang sa inyo yan. Fubao, nakita mo ba? Ito ang bunga ng masamang pera. Ang perang galing sa masama, sa kasamaan din hahantong. Huwag kang mag-alala. Si Fubao ay siguradong mahal ang pera, pero sa tamang paraan. Ang dami palang alam ni Fubao. Pero, ang pamilya ng pangatlo ay mahihiapan na sa buhay. Ano man ang mangyari sa kanila. Dahil may Fubao tayo, ang buhay natin sa hinaharap ay siguradong mas magiging maunlad. Naman, si Fubao, siya ang aming munting bituin ng swerte. Ara, umuwi na tayo.